and this time I will be sharing with you guys the process of getting your CFO certificate. Hi guys, it's me Arlie and welcome back to my channel. So last time, yung naging topic natin is about DIY spousal application, and this time I will be sharing with you guys the process of getting your CFO certificate. Naka-note din to sa CFO na bago kayo mag-book ng flight, kahit may mga visa na kayo, need to undergo sessions muna with CFO. For us, na ang napangasawa or yung mga partners ay mga foreign nationals, former Filipino citizens na ngayon ay citizen na ng ibang bansa, and yung mga dual citizen, we have to undergo the GCP or the Guidance Counseling Program. It is mandatory, sabi nga ng CFO, bago kayo mag-book ng flight, make sure na nakapag-undergo na kayo ng session with the CFO dahil minsan nagkakaaberya. Dahil itong e-certificate na ini-issue ng CFO ay hinahanap siya sa Philippine Immigration bago lumabas ng bansa. So, kung wala kang maipe-present na ganito, maaaring ma-delay yung flight mo. The CFO offices are open from Mondays to Thursdays only. Meron din silang office sa Manila, Cebu, and Davao. Counseling hours starts from 9 a.m. to 11 a.m. That is for the morning session. And for the afternoon sessions, it starts from 2 p.m. to 4 p.m. First, pag na-receive nyo na yung visa nyo, kapag hawak nyo na yung visa nyo, tsaka kayo pwede mag-book ng CFO appointment. Kasi doon sa CFO appointment, hinihingi yung visa number or document number ng visa nyo plus yung expiration and date of issue ng visa. It's better na antayin muna natin dumating yung visa bago tayo mag-book ng sa CFO appointment. Search nyo lang ang cfo.gov.ph. That is their official website. Click nyo yung unang lalabas, Commission on Filipinos Overseas. Makikita nyo yung registration and you have to click the color blue. That is the GCP. GCP again is for the Filipinos or Filipinas na ang spouse or ang partner po ay foreign national, former Filipino citizen, or dual citizen. Once na-click nyo na, scroll down nyo lang, makikita nyo yung create an appointment. Fill out nyo yung basic information and click submit. So just complete the application and once set, you'll receive an email confirming your appointment to the CFO office. Kung lang kabilis mag-create ng appointment sa kanila, make sure na tama yung mga info na ilalagay natin doon kasi i-review at itatanong din nila yan sa atin pagdating sa mismong araw ng appointment natin or ng session natin. Let's proceed to the requirements needed. So for primary requirements, you need to bring your printed barcode confirmation form from the CFO office, your passport, and additional 2 valid IDs, visa or certificate of permanent residence if you are Canada bound, and the petitioner's passport copy. So kahit ipascan nyo and then ipasend sa inyo, then print nyo. Marriage certificate if you are married, and prepare 30 pesos for that documentary stamp. And so, make sure na kompleto nyong dala yan. May nakalista pa din dyan ng mga additional documents, mga naging partner nyo ngayon or yung mga asawa nyo ay may mga annulment or may mga divorce. Kailangan nyo din po ng copy ng mga papers na yon. Kailangan alam nyo yung mga decree, yung mga reason kung bakit sila nag-divorce. Kasi if I'm not mistaken, tinatanong din siya ng counselor. And may mga cases daw na kapag hindi na sasagot nung applicant yung mga tanong ni counselor, nagiging hindi one day yung pagkuha ng CFO certificate kasi pinababalik ulit sila ng counselor, pinapakumpleto muna yung mga documents na kailangan. Para hindi na tayo magkaaberya sa pagpababalik-balik, make sure na kompleto yung dala natin at alam natin, kilala natin yung partner natin para kapag tinatanong tayo about sa kanya, about sa atin, about sa relasyon na meron kayo, hindi kayo nalilito o kinakabahan sa pagsangan, totoo yung mga magiging sagot natin kasi habang tinatanong nila tayo, nakatutok sila doon sa paper na ipinasa natin. So kung
hindi magkakatugma yung sinasabi mo doon sa nasa paper, possible na magkaroon ng problema or madelay yung pag-release sa'yo ng CFO certificate. So, punta tayo sa step by step at ibigyan ko na ka-guide para makatulong din sa inyo kapag pumunta na kayo sa CFO office. Ang naging schedule ko ay kahapon, July 30. Dapat, ang first appointment ko talaga is July 24. Kaso nga, ayun, nagbagyuhan, ang daming binahang areas, ang daming binahang lugar, kaya nag-cancel. I-message ko yung page nila at sabi nga na ika-cancel na lang. Canceled kasi nung araw na yon at i-reschedule ko ngayon. Ang nangyari is naging July 30 ako. Afternoon session ako, so that is from 2 p.m. to 4 p.m. and 12 noon. Nagsisimula niya yung registration. So 12 noon to 1:30 p.m. Pagdating ng 1:30, magsasara na yung registration and magpo-proceed na po doon sa session. Pagdating nyo ng building, sabihin nyo lang sa guard ay sa CFO kayo and hihingin agad ni guard, titingnan niya yung inyong appointment letter. Yun yung sinend ni CFO office sa inyo, yung may barcode na appointment letter. So, check yun ni guard at hihingin niya kayo ng isang ID. Ibigyan niya din kayo ng number tulad nito na gagamitin nyo pang tap doon sa mga gate para ma-access nyo yung building. And then, diretso na kayo sa 20th floor. Pagdating yung 20th floor, sa kabilang side, makikita nyo na agad yung information desk. Meron ulidong guard. So, sabihin nyo ay for GCP session or seminar. And then, i-check uli ni Lady Guard yung inyong appointment. At bibigyan niya kayo ng isang form na fill outan nyo doon sa registration room. Once na fill outan nyo siya, diretso uli kayo kay counter 5 or 6 para ipa-verify. So, medyo may mga questions na din siya sa inyo doon. And then, right after kayo tanungin, ay bibigyan na niya kayo ng paper at nakasulat na doon kung saan GCP room number kayo naka-assign. Pag nabigyan na kayo ng number, labas lang kayo ng registration room, katapat lang na pintuan nun, yung mga GCP room. Diretso lang kayo at sundan nyo lang yung mga araw. Makikita nyo naman sa taas ng mga pintuan kung anong number yon. So, tulad ko, naka-GCP number 3 ako. So, room number 3 yung papasukan ko. May mga assigned din na facilitator and counselors per room. Yung mangyayari naman is group session muna. So, may mga kasama din kayong katulad nyo na for GCP. And then, right after ng session, ng seminar, tsaka pa lang magkakaroon ng one-on-one interview with the counselor. After ng session, antayin nyo lang na tawagin yung name nyo at doon na magsisimula yung interview nyo. Pinaprepare lang din agad yung aming passport and visa, marriage certificate, and petitioner's passport copy. Bring the primary requirements listed on your appointment letter with the CFO para hindi na magka-aberya. Tatanungin lang din kayo tungkol sa sarili nyo, tungkol sa asawa nyo or sa partner nyo, tungkol sa relasyon yung dalawa, paano kayo nagkakilala, saan, paano siya nakapunta doon, kung siya ay former Filipino. So, some questions like that. And umabot lang yung akin na parang 5 minutes lang and then okay na. Kapag okay na, sasabihin naman sa inyo ng counselor na babalik kayo sa registration room. May ipapacheck lang uli sa inyo doon yung staff. Kapag tama na yung mga information, bibigyan niya kayo ng number. You have to wait for your turn kasi magbabayad naman na tayo sa cashier. Bibigyan natin kayo ng resibo and maa-access nyo na yung inyong e-certificate. Bago kayo umalis ng building, bago kayo umalis ng registration room, make sure na i-open nyo muna yung email at i-double check nyo yung attachment. Double check the spelling, ba yung apelyido, spelling ng pangalan, yung middle name, tama ba? Kailangan makita nyo ang nakalagay sa site ay GCP at tama yung country of destination nyo. Pag nakuha nyo na yung e-certificate nyo, that's the go signal na pwede na talaga kayong bumili ng plane ticket. So, good luck! Pwede nyo ding i-share ang video na to sa mga kakilala nyo na nagpo-process. Meron ng visa and they are planning to make an appointment sa CFO. So, pwede nyo itong i-share sa kanya para meron na siyang guide. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Till our next one. Bye!